Maaga pa lang bukas na ang barbershop. Ngiti ng suki agad mong makikita. Good morning guys, good afternoon and good evening sa lahat ng nanonood ng Cheven TV. Ito yung aming simula ng exploration sa aming 4 days exploration dito sa Pagsanghan, General Nakar. Ito kami, nag-umpok-umpok muna kami at nagsisimula na kaming maglakad. Ito, pero ito'y pangatlong pahinga na namin sa aming paglalakad. Papunta pa lang doon sa Barangay Pagsanghan. Medyo malapit pa ito at ang dating nito talagang medyo kami hindi sanay maglakad. Ito mga tiga Parañaque ito, tiga Manila, tiga Antipolo. Simula na kami. Pero to 4 kilometer ang aming gagawing lakad muna papunta sa Barangay Pagsanghan sa General Nakar. At sa mga oras na to talagang kami medyo hirap na. Sa aming palagay, titingnan namin kung sino ang medyo matigas at maayos at talagang magaling kung maglakad. Ito, narito kami sa tabi pa ito ng palayan. Pero ito ay hindi pa General Nakar. Ito ay kabila pa ng mahina ang palay ng Infanta Quezon. May mga palayan pa to. Mahina mga palay. Medyo ang dating talagang hindi pa well agricultured ang mga palay dito, maliliit. At dahil nang nakikita ko at pumitas pa nga ako ng ilang butil dito ng palay, maigsi at wala talagang hindi nila well maintained. Talagang hindi pa talaga mahusay sila sa agrikultura. Narito na kami dito sa malapit sa Agos River. Itong aming nilalakaran na ito ay Infanta Quezon pa. Yung kabila nito ay ng Agos River, yan General Nakar na. Yung kabila ng ilog na yan, General Nakar na yan. Sa mga sandaling ito, talagang kami medyo talagang pagod na pero 4 kilometers pa lang yan at talaga nakakahiwa-hiwalay na kami sa aming paglalakad. At talaga ito, meron pang natakot nga isa dahil dito sa baka na to, pero mabait naman yung baka at dito nga ako dumaan sa tagiliran niya. Talagang okay naman at hindi naman itong baka, pero talagang napakatindi na ng aming pagod. Kung ilang pahinga na kami magmula dito sa pagdating namin sa baka nito hanggang sa talagang tagilir ng aming paglalakad dito sa Agos River na to. Itong bandang kaliwa, ito yung Infanta. Nasa Infanta pa lang kami. Ay, bagamat ang dating talagang napalaban na kami, wala nang sukuan ito, talagang okay ito, talagang lahat ng aming pawis talagang tumulo na. Kasi lahat na kami, hindi naman kami mga sanay sa aming mga gawaing katulad ng paglalakad, pag-explore. Pero ang amin main topic dito ay talaga yung matingnan namin yung area ng General Nakar. Sa madalit sabi, ang gusto namin talaga ay farm area at lot area. Yan lang ang aming talagang topic dito, and saka yung mga gusto namin, makita namin yung mga katutubo na magsusuporta sa amin. Pero meron na kaming tour guide dito na 4 na magkakapatid dito, tiga Infanta. Habang kami naglalakad ay tinutulungan kami sa aming mga kargada. Talagang yun naman talagang trabaho nila, yung magdala ng mga kargada. Pero dahil na kami, ito lang ang aming mga dala-dala, pero nabibigatan na kami niyan. Yan si Dangkal, Danilo Kalipay, may dala rin yan. Ang daming dala niyan. Ako rin, madaming dala. Yung aking anak din, marami rin dala. Kinarga na rin na aming mga tour guide.
tour guide namin dito mga katutubo. Dahil eto, pahinga na naman kami. Eto si Pres, yan si Pres. Ito, yung aming mga kasamang mga tiga Paranaque, at tiga Antipolo. Kami, team Antipolo talaga, kahit tiga Marikina, tiga saan ka dito. Basta ang amin dating dito, kami team Antipolo. Medyo kami, bago kami pumunta rito, naka-timbre na kami doon sa kapitan. Lahat kung ilan kami, dahil na kailangan kami talagang medyo talagang kami ay nakalista. Eto na naman, lakad na naman. Galing sa pahinga, lakad na naman. Okay, talagang medyo pagod na talaga lahat kami. Ay hindi pa kami dumadating doon sa aming pagpapahingahan o yung aming barangay na aming tutulugan at paglulutuan. Wala pa kaming kain yan, puro kape lang, puro talagang kape lang ang aming ginagawa dyan. Ito yung aking inspirasyon, itong aling mataba na to, Ate Nancy, yan tumimbuang doon sa bakod. Pawisan na rin yan. Kaya nga niya, kaya ko rin. Yan, totoo yung kanyang mga barkada ng kanyang anak. Ito naman, si Gaga, itong aking pamaapo. Matibay yan sa lakaran, bilib ako dyan. Ito yung aking tanglad boy. Ito naman si Gaga. Ito yung mga aming mga kargador. Hindi naman kargador yan, tour guide namin yan. Habang kami papalayo ng papalayo, papalapit ng papalapit, di ko na malaman ang aking itsura. Pahinga na naman, ito na naman kami. Talagang wala, talagang aabutin kami ng napakaraming oras dito. Pahinga, inom, pahinga, kwentuhan, pahinga, pagkakain. Wala pa talaga. Grabe. Ito naman si Hepe. Hepe ito ng aming barangay, Sitio Bautista. Ito yung aking mga anak. Ito yung aking mga tropa. Ito yung... Naku, lahat kami. Napakarami namin. Pero nung kami ay... wala pa, malayo pa. Malayo pa ang aming pupuntahan, ang aming lalakbayin. Kaya... Sa dami ng amin, lalakad na, umpisa na naman ang lakad, umpisa na naman ang, sabi ko kasi, lakad Samuel, wag kang titigil at dahil nang meron kang pangarap sa buhay. Yan. Eto, lakad na naman, galing sa pahinga, lakad, kwentuhan, lakad, talaga namang, parang ang dating talaga dito, para kaming tumakas sa syudad. Talaga staka sa syudad. Pero pumunta kami dito, walang exercise, wala kahit ano. Dito naman ako, dito sa shop. Talagang kakain, pagkakain, kaunting pahinga, tutulog, video, at tapos YouTube. Yan lang ang buhay ko. Pero napasama ko dito, naisip ko, hindi ko naranasan ito nung ako'y military. Grabe, parang puputok ng aking binti. Hita. Talagang grabe, talagang sabi ko hindi ako pwede sumuko. Dahil pag ako'y sumuko, susuko itong aking mga anak. Itong aking apo. Hindi po pwede, basta hindi ako po pwede sumuko. Talagang laban kung laban. Talagang ang dating nito, talagang grabe, talagang papunta pa lang yan. Hindi pa kami nakakaabot doon sa aming pupuntahan. Doon sa aming barangay, 4 na kilometro pa lang. Ayan, lakad na naman kami. Eto, lakad ng lakad, pahinga, lakad, nasira pa yung aming bag ng aking isang kasama. Eto, inaayos ng aming tour guide, binubutasan, tagiliran, talagang kailangan talaga ang bag mo dito. Talagang pang main event, yung hindi basta-basta. Kaya sa susunod kong punta rito, talagang ang gagamitin ko na, talagang bibili na talaga ng maganda. Yung hindi waterproof, talagang matibay. Kahit na medyo medium size lang ang laki, basta kompleto ang aking basta kompleto yung lalagayan. Yung hindi talaga mababasa. Dahil lang dito, minsan umuulan, minsan tag-init, minsan talaga, eto na. Malapit na kami o narito na kami sa tabi ng ilog ng Agus River. Atawid na kami. Ayan.
mga aming mga tour guide, sila nag-aalalay sa amin dito sa bangka. Itong bangka na to, tatawid na kami dahil ayaw kong mabasa dahil ang paa ko ay medyo nakasapatos. Nakasapatos ako dito dahil hindi po pwedeng hindi nakasapatos dahil matindi. Pero sila, puro naka-crook lang, naka-chinelas lang. Hindi naman ako nakabili ng ganun. Kaya ang dating, ayan. Yan, nagtawir na si Pres. Yung tiga Paranaque na babae, si Ate Melody. Nanay ni Ate Melody, yan. Yan, tumatawid na sila. Video-video lang. Video-video lang. Pero mamaya may titimbuang dyan. Talagang matindi ang dating. Ito si Pres at saka si... makalimutan ang pangalan to. Hindi, nanay ni Melody. Yan. Talagang super alalay sila dahil ayaw ding mabasa ni Pres yung kanyang pa at saka eto nurse yan, galing abroad yan. Pero bakit namumundok? Takas kami sa siyudad. Kami naghahanap ng matataguan. Na kung sakali, just in case na merong kaguluhan sa Maynila, ay meron na kaming mapupuntahan. Eto, naghahanap kami, nag-i-explore kami kung ano ang dapat, kung ano ang magaling, kung ano ang mabuti. Talagang yan, nagtatawiran na kami lahat dahil lang ang dating talagang, talagang masasabi namin, ano ba ito? Ano ba ito? Hindi pa yan. Simula pa lang yan ng aming pagbibideo at paglalakbay. Ayan. Eto na yung tatawid si Ate Nancy, aking anak na si Dixon at saka si Morena. Ayan, sila na ngayon ang tatawid. At makita natin kung ano ang status nila sa pagtawid. Ito mga tour guide na to, tiga-impantayan. Magkakapatid yan, 4. Halos talagang nasa kasulido ang kanilang solido ang buhay ang kanilang samahan. Sabi niya, wag mong aawayin ang isa sa amin na talagang mapapalaban ka. Ayan si Ate na siya na sumakay. Yan. Ayan. Ito naman yung aking anak na isa. Sasakay na rin yan. Ayan. Sa pagsakay nila, ayan, yung dandanan, ayan, sumakay na, ayan, pagsakay nila, ito namang may karga na yan ang aking anak, sumakay na rin, ayan, pumuesto na, tapos maya-maya, ayan, hintayin natin ang kanilang mga dating. Mamaya, may gagalaw dyan. Paggalaw nila dyan, okay naman. Ayan, nagbibideo pa yung aking apo, nandun pa sa kate. Ayan, paggalaw niyan, oh no! Boom! Bagsak! Basa silang lahat. Ayan. Yan. O, tinan mo. Basa. Oh, yan. Yung isa, basa din. Yan. Inaalalayan na. Basa din yan. Yung isa, naglakad na lang yung 3. Sa gitna ng... yan. Oh, yan. Naglakad na lang. Lakad na lang, hindi na sumakay. Hindi naman totally malalim. Ang dating hanggang singit lang. Dahil nga ayaw naming mabasa, dahil mahabang lakad yung aming ginawa, magbabangka na lang kami para hindi mabasa. Nabasa. Ayan. Nabasa sila. Nakakatuwa. Habang tingnan, nasa malayo ako naka-zoom lens lang ako, ang galaw nga ng kamay ko. Kaya ang dating niya, yan, kinuha na yung kargada. Tapos binaba ng aming mga tour guide, magkakapatid tour guide yan.
Mababait yan. Habang ako'y narito, tinitingnan ko yung status ng kalagayan nila namin. Sabi ko, ano ba ito? Nabasa na kami. Sila lang. Ako hindi. Habang inaalis naman yung tubig, ayan na. Talagang matitibay itong mga bata na to. Talagang grabe. At talagang believe ako sa kanilang anak ko, grabe. Talagang as in, talagang tiga rito sila. Wala akong masabi dito sa mga bata na to. Talagang ibang klase. Talagang batang kalikasan. Hindi naman masasabing katutubo to. May mga motor to eh. Nakakapaglibot nga yan ng kung saan. Libot nga nila ang lahat dito sa Rizal. Libot nila dahil nagkukon sila. Nagmo-motorbike. Ayan na. Habang aking pinapansin yung kapaligiran, yung mga bundok, yung kabundukan na yan, tinitingnan ko. Talaga namang, ayan na, sasakay na ngayon sila. Sasakay na ngayon yung aking, yung aking si taekwondo gear. Sakay na sila. Hindi pa tumatawid yung aking anak na panganay kong anak yung medyo mataba na yan. Ay talaga namang napakatindi ng aming hirap. Tindi ng aming pawis. Talagang tumutulo yung pawis ko sa yung buhok ko. Buhok kong ilan ay tumutulo pa yung buhok. Tumutulo pa yung pawis. Talagang nakakailang palit na ako ng aking damit. Ito si Ate Nancy. Iyan ang talagang nagpagulo doon sa sakay sa bangka. Siya ang unang tumagilid. Kaya, ayan, yan. Kaya sila nabasa. Talaga naman, ang buhay ng paghahanap ng ikabubuhay. Paghahanap ng, talagang ang pag-apunta namin dito talaga ay exploration, vlogging, talagang happening, enjoyment. Ay, mahirap talaga pero sige lang, laban lang, ayan na, tumatawid na yung aking apo. Tuwa na ito isa dahil sila'y nabasa, ay halakak ng halakak yan, talaga na mapapangasar pa. Aasarin ka pa niyan, talagang grabing mga asar yan. Kaya Ate Nancy, kung hindi yan gumalaw, ay talagang hindi naman hindi, dahil nasa Kati pa eh. Ayan, nariyan na tayo sa tabi ng ilog. Ilog lang yan, pero yung baybayin na yan, napakalawak niyan. Napupuno yan ng tubig. Ayan, nasa kabila na kami. Nasa kabila na yung aking mga bata. Ayan, ahon na kami. Yan, yung pangpang na yan. Yung river bank na yan. Hanggang dyan sa may ginagawa yan. Tawag to, yung frame na yan, frame bakal na yan. Hanggang doon sa kabila. Yung dike na yan. Abot yan. Hanggang dyan sa may, nako talaga sabi ni Arjun, yung nag-tour guide sa amin. Hanggang doon sa stage sa Balikort, hanggang liig pa ang tubig. Sabi ko, bakit tinayo ang inyong mga kondyan eh? Ay wala na, talaga na yan ang project eh. Talaga namang ang tubig daw dyan talagang malapad, malalim, maalon. Sabi ko, paano na yun pagtagulan na? Ay, medyo kailangan pahupain mo ang ilog, ang tubig para tayo makatawid. Pero may bangka naman. May kwento pa nga dito si Arjun ay si pinag-drive niyang bangka. Naalaman naman niya yung pagbuhay. Ito na. Narito na kami. Nagpapahinga na kami. Yan, naghihintay na lang kami at dahil nagluluto kami ng aming hahapunanin. Eto.
Pagkalipas namin doon sa baryo, sa barangay, naglakad na kami. Eto na kami. Grabe. Kaya yan oh, halos lupay-pay ng lahat. Talagang grabe. Ako lang ang medyo hindi ako talaga pinaglalabanan ko lang talaga ang lakas ng aking katawan, lakas ng aking binti. At dahil ng pag ako'y sumuko, ay susuko sila ang aking mga anak, aking bilas ay susuko din. Kaya kailangan ako hindi sumuko. Kailangan ako magpakita. Pero napansin din nila. Sabi nga ng isang anak pa, parang paekis-ekis ka na. Sabi kayo, kaya yan. Kaya yan. Kaya yan. Eh, huwag kang mag-alala. Kakargahin na ba kita? Huwag. Pag kinarga mo ko, yan. Hindi naman. Sige, sige lang. Yan, pahipahinga lang. Nagpapahinga lang kami. Ayan. Simulan na naman kami. Eto na naman kami. Naglalakad naman kami. Eto na naman. Nasa mga views na kami. Nasa talunan naman kami. Medyo ang dating talagang ayan. Nasa isang falls na naman ako. Pinipicturean ko na naman. Binibidyohan ko na naman. Nasa kilometer 9 na kami. Yung kilometer 9 na yan. Wala na talaga. Laglag na talaga yung paa ko. Habang binibidyon ko, palakas loob na lang ako dahil nang bibidyo ko, medyo palobat na. Palobat na yung aking cellphone. Nasa 40% na lang ay tinitiyaga kong unti-unti kong binibidyohan na lang yung aking mga nadadaanan. Ang daming falls niyan. Halos 5 falls kong nakita sa tabi ng daan. Tapos ang sabi, nagpahinga rin kami sa bandang unahan. At tapos ang sabi niya, maraming hipon dyan, ulang. Sabi niya, oh, maraming hipon dyan, ang malalaki. Kasabihan nga nila, dito huwag kang pupunta dito ng bandang tag-ulan. Dahil maraming limatik. Yung maliliit na lintana ganggatingting, nakapitan nga ako doon sa aking bag. Ay, nakita ko, 3 palang klase yun. Isang green, isang brown, at saka isang itim. Ang matindi raw doon yung brown. Pag pumitik, saan kumapit, yun na, sisip-sip na yun ang kuwan ng dugo. Pero sila naman, pag nakasip-sip na, bibitaw naman. Pero kailangan may dala kang sprayer na alcohol, yan, mabibitaw na sila. Pagbitaw nila, pero marami daw. Hindi pa naman ako totally, kaya nga first exploration namin ito. Kaya hindi ko pa nakikita pero sabi nasa eto na kami. Ayan na. Nasa parte na kami ng 12. Nakapahinga na kami at nakapanguha na yung aming tourist guide ng Palaka. Nanguha na siya. Pagdating namin doon, nanguha siya dahil yun daw ang hahapunanin namin. Sabi ay wala naman, hindi naman sila kumakain yan. Ito lang mga Antipolo boys, ito si Hepe. Yan, sila nag-asikaso ng mga palaka, maliliit na palus. Ayan, akala ko nga ahas pero palus pala yan. Hindi nga ako nakatikim. Yun sanang gusto kong kainin, yung palus. Itong palaka na lang aming kinain. Masarap pala. Ayan. Puputola ka ngayon ng liig. Boom! Ba! Ayan. Wala na. Patay na. Ayan. Mahusay silang magbalat ng kuwan. Ng palaka. Kaya ang dating tapos, inipon nila yung balat ng palaka. Tapos, hinugasan. Nung mahugasan, naiprito. Nung naiprito, ang sarap! Malutong crispy. Sabi ko, ganun pala yun. O, kinakain yan, sabi ni Hepe. Ito, si Hepe Crisostomo. Ito. Yung mataba na yan. Ito naman yung ating mga alalay. Ito, tig-antipolo rin itong kalbo na to. Ito, vlogger din to. Yan, tig-antipolo rin yan.
Yan. Habang nariyan kami, papahinga habang nagluluto. Pero may nagluluto na doon sa loob. Yan sa bahay na yan. Dito, sa parte ng kay Pres. Yan, kay Pres yan bahay. May veranda na yan. Talagang lahat kami. Lahat pagod. Walang hindi pagod. Lahat pagod. Pati si Pres, pagod. Lahat. Pati itong mga anak ko, pagod yan. Talagang sabi ko sa sarili kong pagka ganito naman ang pupuntahan, ay talaga naman, nagpauso kami dahil medyo may lamok. Yan, laglag na naman si Ate Nancy. Puro kami, naghihintay na lang kami ng aming pagkain. Hapunan na yan. As maya-maya, pinagpipicturean ko yung nag-ibang bahay, bahay ni Pres, pahinga na rin yan si Ate Meldy. Eto, habang kami, ang galing naman ng aming nung aming tour guide, siya pang nanguhuli ng aming iuulam. Kaya pag uwi, may balato ko sa kanya hindi naman kagandahan. Abay talaga namang satisfied naman siya doon sa balato ko. At napangakuan ko pa siya na pag birthday ni Presi, punta namin doon bibigyan ko siya ng cellphone para nasa gayon, para may alaala ko sa kanya. At talagang babalik na ba kami dito? Iniwanan ko nga sa bahay na yung pako, yung aming hinigang tarpaulin, at saka jacket. Iniwanan ko dyan. Yan yung tarpaulin na yan. Naglatag na kami ng tent dahil hapon na. Talaga namang medyo lupay-pay na lahat. Talagang lahat kami laylay. Pero itong mga bata na to, yung aming mga tour guide, dito na rin natulog. Nung umaga na lang sila umuwi. Dahil nang medyo ang dating, nagbigay din ako sa kanila. Ayon doon sa pagkakatawid namin, tatlo naman kaming tumawid. Binigyan ko rin sila para nasa gayon. Pero kailangan talagang magbigay yung mga nagpakarga. Yung mga nagpakarga, nagbibigay yan. Yan. Kuha na kami na aming mga mailuluto, magagamitin namin. Sibuyas, bawang, yan, mantika. May tulo din kaming dala. May baon kaming pagkain dito, mga sardinas, tuyo, mantika, kinuha ng mantika. Bigas, tapos power bank, kailangan may dala kang power bank pala. Pag kayo maglalakad ng ganito, mag-i-explore ka. Kailangan talagang kompleto ka. Ang hindi ko lang yan, ito na. Ito na yung buong team. Buong team ng Antipolo at Paranaque. Pero ang dating nito, Team Antipolo to. Yan pa yung mga nasa taas. Team Antipolo ang aming team dito. Kasi meron pa isang team Team Cavite. Pero ito yung mas honored Team Antipolo. Habang kami narito, pinagmamasdan ko sila kung ano yung mga dating. Talagang okay naman. Lahat naman okay. Kahit pagod, okay pa rin. Yan si Pres. Yan ang ating motivator. Talagang motivate ka talaga para makarating ka lang. Talagang very supportive. Ito naman yung, yan, sila lahat. Kami lahat. Kwentuhan. Habang nagpapahinga, ano kaya ang bukas, ano kaya, pero ang sabi ko, ito yung mga taong nagtago na, nagtampo na sa siyudad. Pero wala pa rin, ito pa rin, babalik pa rin kami. Mga ilang panahon pa lang, babalikan. Ito yung isang mataban, malakas yan, tataba-taba yan, pero ang lakas niyan, grabe. Ay sabi ko, kung ito nga bahay na to, hindi sumuko, ako pa kaya. Pero talagang nagpaiwan naman siya dyan. Hindi na nakasama sa 16 kilometer. Yan, yung babae. Yan na. Talaga namang paupausok lang habang kami naghihintay ng aming kakainin.
Marami naman kami, kani-kanyang luto naman dito. Pero kani-kanya asikaso naman, pero isa yung pagkain. Bigas, yung ulam, sama-sama na yan. Pero pagka ikaw yung medyo nahuli, at maliit ang kaldero eh. Maliit ang kaldero, kaya yung tigantipolo, naubusan ng ginatang gabi. Ang kinain na lang nila, inuulam na lang nila, ay yung luto, yung palaka. Kaya, yan, kain na na. Talagang kanya-kanya na kain, kanya na subo, talaga naman. Kahit anong kainin mo dito, masarap. Kahit anong iulam mo dito, masarap. Pag hindi ka naging masarap, ay talaga naman lahat. Alam mo yung mga hinihigop na yan? Kung lang yan, sardinas lang yan at saka yung parang Lucky Me na hindi ko malaman na ihalo o udong. Ay, mapakasarap. Pag ikaw pala'y pagod, ay talaga. Ito, medyo naubusan tong aking anak ng ulam. Ay, nagluto na lang siya ng tuyo. Ayan. Talagang napakasarap. Yan, mataba na babae niyan. Si Melody pala yan. Yan, talagang napakatindi ng paglalakad niyan. Akala ko susuko pero hindi. Talaga namang laban rin, laban. Laban talaga, grabe. Sa sobra. Ayan, napabida naman itong aking bilas. So, yan. Talagang yan. Mayroon namang niyog, igagatayan. Panggata naman yan, kinuha ng aming mga alalay sa aming mga tour guide. Ay, sila nagkayod, sila na rin nakuha. Pero may nakuha kami dito, isang mata ng niyog. Kinuha naman nitong babae, nitong Ate Nancy, kinuha niya at gagawin raw niyang agimat. Ayan, si Pres. Ayan ang aming motivator namin. Ang sarap ng pagkain namin. Ang sarap katuwaan. Ang kabigatan dito. Naubusan ng bisyo. Yan. Naubusan ng bisyo ang mga tao. Talagang hindi malaman kung ano ang gagawin. Ito na. Nakarating na kami. Pagkataas ng kamuhain at tulog lang. Tapos ito na kami. Narito na kami. Doon sa aming falls na pupuntahan. Napakalayo. Kilometer 16. Hindi ko malam. Yan na. Ito na pala. Ito yung aming simula ng paglalakad papuntang kilometer 16. Grabe. Talaga naman. Kumuha muna kami ng tubig. Napakalinis ng tubig yan. Alkaline na pagkain mo lalakas ka. Talagang meron dating ano ko pa nga dito na dala ko pa nga dito yung isang lagayan ng tubig. Pinainom ko sa misis ko ay sabi anong lasa? Tubig pa rin. Ay medyo nagpahuli yung aking panganay na anak. At dahil ang dating niya para mabidyohan niya ang mga events na pangyayari dito sa aming paglalakbay. Paglalakbay na hindi namin malaman kung ano talaga ang aming paglalakbay. Talagang ang dating namin dito ayan na. Eto na kami. Nakarating na rin kami sa aming paglalakbay dito sa falls ng kilometer 16 falls. Ayan na. Sabi nila maganda. Okay din naman pero sa kanila maganda. Sa akin hindi pa 4 lang sa akin, 4.
Pero hindi ako naligo dyan. Alam mo bakit? Dahil sa ubod ng pagod ko, hindi ako pwede at nakasapatos ako. Pero sila naligo. Nagluluto na kami. Kakain na kami. Ayan na. Habang aking pinipicturan. Naliligo sila. At tapos nagluluto. Ayan na. Napakaganda ng tubig dyan. Napakalamig. Habang pinagmamasdan ko yung falls na yan, ang gusto ko, sabi ko, pres, gusto ko dyan magbahay. Saan? Sa taas. Bakit? Gusto ko doon magawa ng piggery sa ibabaw. Ay, huwag naman. Huwag naman. Piggery? Eh, di saan tatapon ng basura noon? Eh, di sa falls. Eh, di contaminated na yan. Huwag naman. Sabi ko kay pres, hindi naman pwedeng mangyari yun. At saka hindi ko naman gagawin yun. Sa ganda ba naman ang lugar na yan, ang ganda ng tubig na yan, press na press. Pero paano pupunta yung tao dyan katulad natin? Eto na, nag-enjoy na tayo. Nagkukuha na tayo ng ating mga bagay-bagay na ating gagawin. Hindi pwede yan. Pero, ayan, nagluluto na kami. Nagluluto kami. Dahil nung kami umalis doon sa kilometer 12, ay, eto, inabot na kami ng tanghalian yan, tanghalian. Talaga naman, grabe, ang hirap. Hindi ko na alam kung talagang ako'y tatagal pa. Ayun, kasama namin ito yung aming si tour guide. Siya na nagluluto. Talagang, ang galing yan. Very good yan. Very good sa akin yan. Eto, medyo picture-picture muna ako doon sa talon, sa falls. At nasaksihan ko yung nature, yung ganda ng nature medyo talagang okay naman, talagang maganda naman. At hindi ko alam dito raw pero wag na, hindi ko na sasabihin yung dito raw na yan dahil ng secret yan parang dito raw ay yan na, okay na, basta masasabi ko lang marami dito raw. Yan, aking napagmamasdan yung mga kapaligiran, yung nature, naliligo na sila. Pero mga pagod yan, hindi lang nagpapahalata. Pagod na pagod yan, pero naligo sila, pero hindi ako nakaligo. Dahil nang ako nga ay pagod, meron akong na kailangan talaga sa akin isang beses lang talaga ako maligo. Yun lang talaga ang aking kahit na nung pagod ko, kahit na nung init, kahit na nung, hindi na yan. Yun ang aking friend, si Arjun. Hi Arjun, yan, ngiti-ngiti. Shout out sa'yo Arjun. Sa pagkita natin uli, mabibigyan na kita ng cellphone. Ito, ang aking, sana, panoorin nyo ang aking munting channel, Cheben TV. At lagi tayong magsama-sama sa ating mga layuning pagbablog, lahat ng ating mga gagawin sa ating kagaganda ng ating channel. At like and subscribe para na sa gayon tayo ay laging magsama-sama sa ating channel Cheben TV. Bye-bye! Boom! Sa umaga pa lang bukas ng barbershop, ngiti ng suki agad mong makikita. Gunting at suklay handa sa serbisyo, barbero ng bayan
negosyo. Habang tumutugtog ang saya sa paligid, mga tropa nagkukwentuhan walang saglit. Sa simpleng buhay, may saya na tunay. Barbero ng bayan, kasama ng bawat araw. Barbero ng bayan, good vibes ang dala. Sa bawat gupit saya ang nadarama. Kasabay ng sipag, pangarap ay buo. Kasama ang kwento ng Cheben TV sa mundo. Pagkatapos sa shop sa bukid naman, pagtatanim ng gulay at prutas sa taniman. Sa lupa nagtatanim, pangarap ay tumutubo. Araw-araw sipag ang punan ko. Barbero sa bayan, farmer din sa bukid. Simple man ang buhay, pero tunay na solid. Gupit sa umaga, tanim sa hapon. Sipag at tiyaga, ang tunay na baon. Good vibes lang kahit pagod sa araw. Dahil sa pangarap, patuloy ang galaw. Barbero ng bayan, good vibes ang dala. Sa bawat gupit saya ang nadarama. Kasabay ng sipag, pangarap ay buo. Kasama ang kwento ng Cheben TV sa mundo. Camera on para sa vlog ng buhay. Kwento ng sipag na tunay at sabay. Sa barberya man o sa bukid na taniman, Cheben TV, ang kwento ng kabuhayan. Barbero ng bayan, tuloy lang ang saya. Sa negosyo at bukid, walang pahinga. Sa bawat kwento, Bye-bye, Pauls! Makati nyo! Okay. Cheben TV, ang tatak ng saya.